Habang abala ang lahat sa pagpaplano, biglang dumating isang hindi inaasahang bisita sa mansyon. Si Victor. Ang lalaking tumawag sa amin ni nagpakita ng personal. Mr. Jacobs, kailangan niyo itong makita. Sabi niya habang inaabot ang isang envelope. Pinuksan niyo ni Ryan at nakita niya ang isang dokumento na nagsasabing may isa pang tao sa likod ng lahat. Isang taong hindi namin inaasahan. Si Dominic Montgomery. Ang matagal ng kaibigan ni Ryan, ang taong nagligtas sa kanya sa maraming pagkakataon. Dominic? Bulong ko, halos hindi makapaniwala. Tumango si Victor. Siya ang tunay na leader ng sindikato. Si William ay bahagi lamang ng plano niya. At ngayong nakakulong si William, si Dominic ang magsisimula ng susunod na hakbang. Siya ay anak ng pamangkin ni Edward Lazarus. Napatayo si Ryan, ang mga kamao niya ay nakatikom. Hindi ko akalaing magagawa ito ni Dominic. Pero kung totoo ang sinasabi mo, sisiguraduhin kong hindi siya makakapanakit pa. Muli, bumalik kami sa laban ng akala namin ay tapos na. Ngunit ngayong lumitaw ang isang bagong kalaban, alam ko mas magiging matindi ang laban. Ngunit isa lang ang sigurado. Kasama ko si Ryan at gagawin namin ang lahat para tapusin ang lawang sinimulan ng mga taong akala niya ay tunay niyang kaibigan. Pagkatapos ng revelasyong si Dominic Montgomery ang totoong leader ng sindikato, mas tumindi ang tensyon sa pagitan namin ni Ryan. Hindi namin inaasahan na ang taong matagal niyang pinagkakatiwalaan ay siya nagtaksil at nagmanipula sa lahat ng likod ng mga eksena. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang buhay ko, Sabrina. Sabi ni Ryan habang nakaupo siya sa kanyang mesa. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakatikom. Paano niya nagawang traidorin ako? Pamilya na ang turing ko sa kanya. Ryan, alam kong masakit. Sabi ko habang hinahawakan ng kanyang balikat. Pero hindi tayo pwede magpatalo sa emosyon ngayon. Kailangan nating mag-isip. Si Dominic ay mas malakas at mas maimpluwensya kaysa kay William. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Mas maingat si Dominic. Hindi siya tulad ni William na pabigla-bigla. Alam niyang papunta na tayo sa kanya. Kaya siguradong naghahanda siya. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lucas, ang Chief Security Officer ni Ryan. May dala siya makapal na file. Sir, nahanap na namin ang mga detalye tungkol sa transaksyon ni Dominic. Sabi niya habang inilapag ang file sa mesa. May mga offshore accounts siya na ginamit para pondohan ng sindikato. At ilang kumpanya sa ilalim ng Jacobs Group ang lihim niyang kinokontrol. Napatingin kami pareho ni Ryan. Ibig sabihin, ginagamit niya ang kumpanya para itago ang kanyang iligal na operasyon? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Tama ma'am, sagot ni Lucas. At kung hindi natin ito maaagapan, maaaring mabura ang pangalan ng Jacobs Group. Nagpatawag si Ryan ng emergency meeting kasama ang kanyang mga core team. Puno ng tensyon ang conference room habang ipinapaliwanag ni Ryan ang sitwasyon. Dominic Montgomery ay hindi lamang traidor. Isa siyang mastermind. Sabi ni Ryan habang ipinapakita ang mga dokumentong dala ni Lucas. Ginamit niya ang kumpanya natin para itago ang kanyang operasyon. At kung hindi natin siya mapipigilan, masisira ang lahat ng itinayo natin. Pero paano natin siya mahuhuli? Tanong ni Lucas. Si Dominic ay mas maingat at mas maimpluwensya kaysa kay William. Napatingin ako kay Ryan at alam kong pareho kami ng iniisip. Kailangan natin siyang ilabas mula sa lungga niya. Sabi ko, gamitin natin ang mga ebidensya para i-pressure siya. Kapag napilit natin siya magkamali, doon tayo magkakaroon ng pagkakataon. Tumango si Ryan. At kailangan din natin siguraduhin na ang bawat hakbang natin ay legal. Ayokong bigyan siya ng dahilan para baliktarin tayo gamit ang batas. Lumipas ang 2 linggo ng masusing paghahanda. Sa wakas, nahanap namin ng tamang pagkakataon para harapin si Dominic. Natuntun namin ang kanyang private estate sa labas ng lungsod. Isang lugar na napapalibutan ng mataas na pader at mahigpit na seguridad. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Ryan habang papalapit kami sa estate. Kasama namin ang team niya, pati na din ang mga otoridad na tutulong sa pag-aresto kay Dominic. Yes sir, sagot ni Lucas. Naka-ordinate na tayo sa mga pulis. Isang tawag lang handa silang sumugod. Napatingin ako kay Ryan. Alam kong ito ang pinakamalaking hakbang na gagawin niya laban sa taong itinuring niyang kapatid. Ryan, bulong ko, sigurado ka bang kaya mo ito? Tumingin siya sa akin at sa kabila ng tensyon sa kanyang mukha, nakita ko ang determinasyon. Kailangan kong gawin ito, Sabrina. Para sa pamilya ko, para sa atin. Pagkapasok namin sa estate, agad kaming sinalubong ng mga tao ni Dominic. Ngunit handa kami. Ang mga otoridad ay mabilis na kumilos at hindi nagtagal na corner namin si Dominic sa kanyang opisina. Ryan,
Sabi niya, nakangiti pa din kahit nahuli na siya. Hindi ko inakala na magpapadala ka ng ganitong kadaming tao para sa akin. Dominic, sabi ni Ryan, ang boses niya ay malamig. Ginamit mo ang pamilya ko. Pinatay mo ang mga magulang ko at sinira mo ang buhay ng kapatid ko. Hindi ko hahayaan na makatakas ka. Napangiti si Dominic, isang mapanlinlang ng ngiti. Akala mo ba kaya mo akong talunin? Kahit nakatali ang mga kamay ko, Ryan, hawak ko pa din ang mundo mo. Bago pa siya makapagsalita ulit, tumuyo ako sa tabi ni Ryan. Hindi na, Dominic. Lahat ng hawak mong ebidensya at mga tao ay wala na. Isinuko na nila ang tiwala nila sa'yo. Wala ka ng laban. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis at inaresto si Dominic. Ngunit bago pa siya dalhin, tumingin siya kay Ryan at sinabi, "Tapos na ba talaga ang laban natin, Ryan? O nasisimula pa lang?" Pagkalipas ng 2 araw, habang iniimbestigahan ng mga ari-arian ni Dominic, may natagpuan ng mga otoridad. Isang lihim na silid sa ilalim ng kanyang estate. Doon, natagpuan nila ang mga dokumento, litrato at video recordings na nag-uugnay kay Dominic sa mas malaking sindikato. Ang mas nakakagulat, natuklasan nila ang pangalan ng isang tao na hindi namin inaasahan, si Roscoe Mendoza. Ryan, sabi ni Lucas habang ipinapakita ang mga natagpuan nila, ang sindikatong ito hindi lamang si Edward. Isa lamang siyang bahagi ng mas malaking grupo. Ang leader nila ay si Roscoe. Napatigil si Ryan. Ang ekspresyon niya ay puno ng gulat. Roscoe? Akala ko ay patay na siya. Akala natin, sagot ni Lucas. Pero ayon sa mga dokumento, si Roscoe ay nabubuhay pa din. At siya ang totoong mastermind. Biglang sumagi sa isipan ko si Shira Generoso, asawa niya si Roscoe Mendoza. Siya lang makakasagot sa lahat ng problema namin. Habang nakaupo kami ni Ryan sa opisina niya, pareho kaming tahimik. Alam naming mas malaki ang laban na kakaharapin namin ngayon. Sabrina, sabi niya habang hawak ang kamay ko. Hindi ko alam kung paano tayo magsisimula ulit. Pero alam kong kaya natin to. Papakasalan pa kita ulit. Ngumiti si Ryan pero ramdam ko ang bigat na nararamdaman niya sa sunod-sunod na problemang dumating sa amin. Tumango ako. Kaya natin, Ryan. Kahit pag-aano kalaki ang sindikatong ito, babagsak din sila dahil magkasama tayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lakas ng loob na kailangan namin para harapin ang bagong hamon. Hindi pa tapos ang laban ngunit handa kaming magpatuloy kahit gaano pa kahirap ang daan. 5 buwan na ang nakalipas mula nang makulong sina Dominic at William. Sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay nakaramdam kami ni Ryan ng kahit kaunting katahimikan. Ngunit kahit nakakulong ang 2 tao na nagdala ng matinding pighatid sa aming buhay, alam naming ang sugat na iniwan nila ay hindi basta-basta maghihilom. Ryan, natanggap ko na ang ulat mula sa abogado. Na-convict na pareho sina Dominic at William. Sabi ko habang inilapag ang mga dokumento sa mesa. Ang tono ng boses ko ay bahagyang magaan, pero hindi maitatago ang pagod sa mga mata ko. Napatingin siya sa akin mula sa veranda kung saan nakatayo siya. Tanawang malawak na hardin. Ang liwanag ng araw ay bumabalot sa kanya. At sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, nakikita ko pa din sa kanya ang lalaking minahal ko. Mas matatag, mas determinado. Labis ako nasisiyahan sa balitang yan, Sabrina. Ani niya habang papalipit sa akin. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakapalupot sa akin. Pero alam kong hindi pa ito ang wakas. Madami pa tayong kailangang harapin. Madami pa tayong kailangang buuin muli. Hinalikan niya ang aking noo. Hindi ako titigil hanggat hindi nakukulong lahat ng mga taong sumira at pumatay sa pamilya ko. Tumango ako. Alam ko, pero gusto ko magpasalamat sa iyo, Ryan. Dahil hindi ka sumuko. Dahil pinili mong ipaglaban ang hustisya para sa pamilya mo. Ngumiti siya at yumuko para bigyan ako ng halik sa labi. Hindi ko magagawa ito kung wala ka sa tabi ko, Sabrina. Ikaw ang lakas ko. Kinabukasan, nakatanggap kami ng tawag mula sa abogado ni Dominic. Ayon sa kanya, nais kaming kausapin ni Dominic bago siya ilipat sa maximum security prison. Halos ayaw ni Ryan pumayag. Ngunit sa huli, napagdesisyonan naming harapin siya. Pagdating namin sa kulungan, masikip at madilim ang paligid. Ang amoy ng halumigmigan at kalawang ay nanunuot sa ilong. Pagpasok namin sa visiting area, nandoon si Dominic. Nakaupo sa likod ng makapal na salamin. Hindi na niya suot ang dating mamahalin niyang suit at sa halip, naka-orange na pangkulong siya. Ngunit kahit na ganun, hindi nawala ang tiwala sa sarili sa kanyang postura. Sabrina, Ryan,
Bati niya, ang boses niya ay malamig pero puno ng katusuhan. Ang ganda na makita kayong dalawa. Masaya ba kayo ngayon na nasa likod na ako ng rehas? Masaya? Hindi, Dominic. Sagot ni Ryan, malamig ang boses. Hindi ito tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa hustisya. Ngumiti si Dominic pero halatang may bahid ng galit. Hustisya? Huwag mong gawing banal ang sarili mo, Ryan. Ang mundo ng negosyo ay madumi. At alam mo yan. Hindi ka mas malinis kaysa sa akin. Baka mas malinis pa ako kaysa sa inaakala mo. Sagot ni Ryan. At ngayon, babayaran mo na ang lahat ng kasalanan mo. Bago pa kami tumayo para umalis, nagsalita si Dominic. At ang mga sumunod niyang salita ay nagbigay ng kilabot sa akin. Ryan, Sabrina, akala niyo ba tapos na ang lahat? Tumawa siya ng mahina, pero sapat na para magbigay ng tensyon sa paligid. May iniwan ako mga liham sa labas. Mga liham na magpapabagsak sa inyo kapag nalaman ng publiko. Tapos na ang laro mo, Dominic. Sagot ni Ryan. Ano mang liham na hawak mo? Wala na itong silbi. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ako ang dapat niyang katakutan. May iba pang mas malaki kaysa sa akin. Mas makapangyarihan. At hindi sila titigil hanggat hindi nila kayo napapatumba. Pagka-uwi namin ni Ryan, tahimik kami sa loob ng sasakyan. Nasa isip pa din namin ang huling sinabi ni Dominic. Alam naming hindi siya basta magpapatalo. Ngunit ang ideya na may mas malaking banta na paparating ay hindi madaling baliwalain. Ryan, tingin mo ba totoo ang sinabi niya? Tanong ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Tingin ko ay dapat nating paghandaan. Sagot niya. Alam natin kung gaano katalino si Dominic. Hindi siya magsasalita na walang basihan. Kung ganoon, kailangan natin mas paigtingin ang seguridad ng kumpanya at ng pamilya. Sabi ko, tumingin sa kanya. Ayoko may masaktan pa. Hinawakan niya ang aking kamay habang nakaupo siya sa tabi ko. Walang mangyayari sa atin, Sabrina. Nangako ako sa'yo na babantayan kita at ang pamilya natin. 2 linggo ang nakalipas mula noong pag-uusap namin kay Dominic. Sa mga araw na iyon, natuklasan namin ang isang bagong serye ng transaksyon na nag-uugnay sa isang hindi kilalang grupo na nagpapalabas ng malalaking halaga sa pera patungo sa mga ghost accounts. Nang suriin ni Ryan at ang kanyang team, napagtanto nilang konektado ito sa mas malaki pang sindikato. Ang nakakagulat, isa sa mga pangalan sa listahan ng mga transaksyon ay ang asawa ni Shaira Herenoso. Hindi ako makapaniwala. Ryan, paano nangyari ito? Hindi ba't matagal nang patay ang asawa niya? Tanong ko habang hawak ang ulat mula sa kanilang investigasyon. Akala natin patay na siya. Pero mukhang kasangkot siya sa mas malalim na operasyon. Sagot ni Ryan, ang ekspresyon niya ay muling naging seryoso. Na matrace ang lokasyon ng mga transaksyon, napag-alaman naming isa itong malaki network na human trafficking na konektado pa din kay Dominic. Mas malala ito kaysa inaasahan namin. At alam naming ito ang susunod naming aasikasuhin. Sa kabila ng pagkakakulong nila Dominic at William, mas madami pang liham ang unti-unting nalalantad. Habang yakap ko si Ryan sa loob ng aming kwarto, alam naming hindi pa tapos ang laban. Pero sa bawat pagsubok, sigurado akong kakayanin namin magkasama. Matapos ang shocking na revelasyon tungkol sa transaksyon na guugnay kay Shaira Herenoso at sa malaking sindikato, alam namin ni Ryan na hindi kami pwedeng magpahinga. Isang tahimik na gabi sa mansyon ang binalot ng bigat ng tensyon habang sinimulan naming planuhin ang susunod na hakbang. Shaira? Ulit ko habang hawak ang ulat sa kamay. Ang mga mata ko ay nanlilisik sa galit. Hindi ba't natanggal na siya sa buhay natin? Paano siya naging kasangkot sa ganitong kalaking operasyon? Si Ryan na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa ay nakapamulsa ang mga kamay habang nakatingin sa malayo. Ang mukha niya ay puno ng tensyon at alam kong sinusubukan niyang kalmahin ang sarili. I underestimated her. Sagot niya. Akala ko matapos ang lahat ng nangyari, hindi na siya muling babalik. Pero mukhang mali ako. May connection siya sa sindikatong ito. Tumayo ako. Pinulot ang mga dokumento na nakakalat sa mesa. Kung totoo ang koneksyon niya, ibig sabihin ba nito, hindi nakakulong sina Dominic at William? Hindi pa din natatapos ang laban? Huminga ng malalim si Ryan. Lumapit siya sa akin at tinawakan ang aking balikat. Sabrina, hindi natin pwedeng maliitin ito. Kung mas malaki pa ito kaysa sa akala natin, kailangan nating maging mas maingat. Hindi na lang ito tungkol sa ating dalawa. Pati sina Ivara at ang lahat ng tao sa Jacobs Group ay maaaring madamay. Kinabukasan, nagising kami sa sunod-sunod na tawag mula sa PR team ng Jacobs Group. Ayon sa kanila,
Mabilis na kumalat ng balita tungkol sa koneksyon ni Shira sa sindikato. May leak video na nagpapakita ng isang pagpupulong niya kasama ang ilang tauhan ng sindikato. Sa video, nakikita siyang nag-aabot na malaking halaga ng pera habang may pinipirmahan ng mga dokumento. Hindi natin hawak ang media ngayon, sabi ng head ng PR sa telepono. Ang publiko ay galit na galit. Madami nagtatanong kung bakit hindi natin agad nahuli ang koneksyong ito. Gawin niyo ang lahat para bumalik ang tiwala ng publiko. Utos ni Ryan. Ayoko madamay ang pangalan ng Jacobs Group dito. Pagkatapos ng tawag, bumaling siya sa akin. Sabrina, kailangan nating maging matibay. Lalo na ngayon na tila mas mabilis gumalaw ang mga kaaway natin. Badang hapon ng parehong araw, habang abala kami ni Ryan sa pagpaplano, biglang may sumabog na ingay mula sa labas ng mansyon. Tumakbo kami papunta sa bintana at nakita namin ang ilang armadong lalaki na pilit pinapasok ang gate. Ryan, anong nangyayari? Tanong ko, nanginginig ang boses. Pinapasok nila ang property natin. Sagot niya, kinuha ang telepono para tumawag ng security guards. Tumawag kayo ng pulis ngayon din. Agad namin dinala si Evara sa isang safe room sa loob ng mansyon. Habang nadidinig namin ang sigaw at yabag ng mga intruder, pakiramdam ko ay bumalik ang lahat ng takot na nararamdaman ko noong unang beses kaming inatake. Sabrina, sabi ni Ryan habang hinihigpitan ng hawak sa akin, wala silang makukuha. Lalaban tayo. Natinig namin ang putok ng baril mula sa labas, ang seguridad ng mansyon na hindi nagpapatalo. Ngunit kitang-kita na handang magsakripisyo ang mga intruder upang pasukin ang loob. Sa kalagitnaan ng tensyon, dumating ang mga patrol car at may kasamang SWAT team. Agad nilang nilusob ang mga intruder. Ang tunog ng mga sirena at sigaw ng mga tao ay nagbibigay ng kaunting pag-asa. Ngunit alam kong hindi ito ang huling pagtatangka ng sindikato laban sa amin. Pagkalipas ng halos 2 oras, naaresto ang ilang mga intruder. Ang iba naman ay nakatakas. Na makuha namin ang kanilang pagkakakilanlan, nalaman namin konektado sila kay Shira Generoso at sa mga malaking grupo na binanggit ni Dominic. Kinagabihan, habang nakaupo kami ni Ryan sa sala, dumating ang abogado ng pamilya upang ihatid ang isang sulat. Ryan, Sabrina, sabi niya. Inilapag ang isang envelope sa harapan namin. Ito ay mula sa mga nakuha naming impormasyon mula sa isa sa mga intruder. Binuksan ni Ryan ang envelope. Habang binabasa niya ang nilalaman, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yan, Ryan? Tanong ko halos hindi makahinga sa kaba. Ang sindikatong ito, hindi lang basta grupo ng kriminal. Sagot niya, isa itong organisasyong gumagalaw sa ilalim ng radar. At ang mas malala, may mga miyembro sila sa loob mismo ng Jacobs Group Industries. Sa puntong iyon, napagtanto namin ni Ryan na hindi lang ito simpleng laban para sa hustisya. Ang labanang ito ay umabot na sa pinakamalalim na aspeto ng aming buhay. Pamilya, negosyo at tiwala ng mga tao sa paligid. Habang nakatingin kami sa isa't isa, alam naming ang susunod naming hakbang ay maaaring magbago ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng panganib, isa lang ang sigurado ko. Kasama ko si Ryan at handa kaming harapin ang anumang darating. Pagkalipas ng ilang linggo na matinding operasyon at pagtutulungan ng mga otoridad, nahuli din sa wakas ang mga natitirang miyembro ng sindikato. Kasama na dito si Shira Generoso na tinangkapang tumakas palabas naman sa gamit ng peking pasaporte. Ngayon, hawak na sila ng batas at unti-unti nang bumabalik ang katahimikan ng aming buhay. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam naming hindi madaling kalimutan ang mga sugat na iniwan ng lahat ng mga nangyari. Isang hapon, nakaupo kami ni Ryan sa veranda ng mansyon. Pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang mga linggo ng tensyon at panganib, naramdaman ko ang kaunting ginhawa. Ryan, tawag ko habang hawak ang isang tasa ng kape. Tapos na. Nahuli na silang lahat. Pwede na tayong huminga. Tumango siya at ngumiti. Pero halata sa mga mata niya ang pinaghalong saya at pagod. Oo, Sabrina. Pero alam mo, hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan ko kung bakit hindi ako sumuko. Kung bakit ko piniling lumaban. Inabot niya ang kamay ko at hinawakan ito ng mahigpit. Ikaw ang liwanag ko sa gitna ng dilim. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Napangiti ako pero ramdam ko din ang kirot sa puso ko dahil sa mga pinagdaanan namin. Ryan, pareho tayong lumaban. Hindi lang ikaw ang naghirap. Pero salamat dahil hindi mo ako binitawan kahit sa pinakamahirap na bahagi.